Matagal na kasi si Marcos na diktador. And at some point, mga 2 years after his rule, nagbago na siya eh. Kasi ang maraming nag-aakala nung araw, ang kailangan ng bayan isang diktador na magaling, na mabait, makadiyos. And they thought that this might be the guy who could, instill discipline. But after 2 years, nagbago na, nangurakot na sa Imelda, marami ng ginagawa. Tsaka marami ng mga balita na hindi na maganda ang pagpapatakbo ng bayan. And so, unti-unti, dumadami na kami, may konting protesta, nagkasalita na kailangan palita, itigil na ito. Wala man nangyayari. So as the years went by, alis dyan, tama na. At dumadami ang tao. At that time, with only one objective, get the dictator out, bring back democracy. And up to a point na talagang there was a massive outflow of sentiments. Ang maganda nangyari ay hindi lang gusto namin matanggal ang diktador. Napakita din ang karaniwang espiritu ng Pilipino na magtulungan, magbayanihan. Nung panahon yun, kung Lunes hanggang Biyernes, ako ay sumasama sa mga confetti throwing, rally sa Ayala, Makati. At kapag naman weekend, kasama ko ang pamilya ko kundi sa Luneta, sa EDSA. Natatandaan ko, ang anak ko noon, pa lang siguro wala pang 6 years old. Pinadala ko siya sa akin balikat, may daming pagkain, parang picnic na rin And we had fun joining those rallies. And we all, may kaming common purpose, which was to get Marcos out and get democracy again living in the Philippines. A lot of the younger people have no filial, intimate, relationship with what happened in 86 of February and today, Somehow, nagbabago ng konti ang dapat natural sa Pinoy. Pero palagay ko naman, at ako'y naniniwala, na ang Pinoy ay Pinoy. And given a chance, they'll be back to where we were before. And I think the EDSA the revolution, I think, kind of brought back that hope that we can be what we used to be before.